morning po sa ating lahat. Start na po tayo ng ating pananampalan sa oras na ito. Ganda po natin ang ating mga puso at pwede na po natin sabihin ang ating mga personal prayers sa umaga. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa isang linggo na pag-iingat niyo, Panginoon, sa mga blessings, Lord, sa kagalingan. Sa himala, Panginoon, maraming salamat po. Napapakumbaba po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami at mga pagkakasalan na hindi karapat-dapat, Panginoon, na nakikita niyo po sa amin. Linisin niyo kami, Panginoon. Kayo po ang aming maitaas, Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat, Lord, sa malayang pagpupuri, Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat, Lord, sa Holy Spirit na kasama namin, Panginoon. Kayo po ang mamuna, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming mga instrument, Panginoon. Dancer, Panginoon. Kami mga awit, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming boses, Lord. Na kayo, Lord, ang aming may itaas sa umaga ito, Panginoon. Kayo po ang mapupurihan at may taas, Lord, sa umaga ito. Naman po, Lord, ang nakikita niyo karumihan sa amin, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong banal na dugo, Panginoon, upang malinis kami sa aming mga kasalanan. Pinag-pray po namin, Panginoon, na mga anak niyo po, Lord, ay magtagumpay, Panginoon, sa umagang ito. Lahat, Lord, ng papunta dito, ay ingatan niyo, Panginoon. I-cover niyo po ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ano man ang gawa ng kaaway, tinatalian namin to in Jesus' name. Hindi ka karapat-dapat dito. Hallelujah, Panginoon. Ikaw, Lord, ang may tataas namin, Panginoon, sa umaga ito. Kayo po ang manguna, Lord. Kayo po ang magparamdam, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Tanggapin niyo po, Lord, ang aming mga awit, Panginoon, sa umaga ito. Hallelujah, Jesus. Patuloy na pupurihin ka po namin, Panginoon, sa umaga ito. Hallelujah, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa umaga. Oh, hallelujah, Jesus.
Salamat sa Panginoon. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagpupuri ko kasi wala tayong ibang gagawin sa langit kundi magpuri at itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya ang hindi marunong magpuri sa Panginoon, tabis sa langit. Amen. Praise the Lord. Yes, that's true. Pag wala kang alam na pagpupuri sa Panginoon, uupi ka sa langit, out of place. Anak, ano gawin mo dito? O, di ba? Praise God. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Kasi gusto ko pa talaga maglundag-lundag, pero patapos na, ramdam ko, patapos na. Hallelujah. Ramdam niyo ba? Marami, no? Ibang klase kasi talaga magpuri, yung wala kang pakialam sa katabi mo. Yung gano'n. Wala kang pakialam, kundi nakafocus pa lang talaga sa Panginoon. Iba yun. Praise the Lord. Manalim yun na pagpupuri sa Panginoon. At yun ang gusto ng Diyos. Dapat kayo nagabulat-bulat eh. Alam niyo kung bakit? Nakaka-distract lahat na makikita mo sa paligid. Hallelujah! Ngayon po ay excited ba ang lahat sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito? Yes! Ay, salamat. Totoong Kristiyano na talaga sila. Malakas na talaga mag-amen. Hallelujah! Okay po, magbukas tayo ng ating Bible sa Marcos 9:38 hanggang 41. Na nakakita na at hindi pa, ay tumayo po tayong lahat para basahin natin ang ating verse ngayong umagang ito. Marcos 9, medyo mahaba, no? 38 to 41. Lahat naman tayong leader. Game po. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Sabayan niyo po ako. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Verse 39. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Verse 40. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig na sa atin. Verse 41, tandaan ninyo, ang sino man magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak natatanggap ng gantimpala. Makapangyarihang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito, ay mamay-ari ng buhay namin, deserve mo po ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat namin ngayong umaga nito. Thank you po ng marami sa muling pagkising sa amin kayo ng umaga at pribilehiyo ngayong umagang ito na nandito po kami para maparangalan ka sa pamamagitan ng aming mga awit na papuri at pagsamba sa iyo. At ngayon po ay ang pakakinig na yung mga salita. Purihin ka po. Salamat na marami doon. At Lord, muli kami po ay humihingi ng aming pagpapatawad, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na gawa namin sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam ng puso namin. Linisin mo po ito upang lalo kami maging karapat-dapat sa paglapit namin sa iyo ngayong umaga. At Lord, ang mga salita mo na mahahasik, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ikaw ang magpatubo. Ikaw ang maging inspirasyon namin ngayong umaga ito. Ikaw ang aming panauhin na magsasalita sa puso ng bawat isa. Panauhin hindi nakikita, Lord, pero mararamdaman namin at nararamdaman po namin sa mga oras natin. Kaya ngayong umagang ito, anuman po ang gawa ng kaaway na ma-out of focus ang iyong mga anak sa iyong mga salita, ay winawasak namin in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty blood. Salamat, Lord, na ang mga salitang ito, Panginoon, patuloy na magkaroon ng buhay sa puso ng bawat isa, at patuloy, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ang siyang mangungusap sa puso namin. Salamat po ng marami at ikaw po ang maunang itago mong ibuntod sa iyong kapangyarihan, sa iyong karunungan, Panginoon. Purihin ka ang tagumpay ng mensaheng ito sa iyo po namin pinagkakatiwala. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Sige po na tayo. Wow! 3 bagsak para sa Panginoon. Malakas. Kasi madami tayo ngayon. Oh, madami. Wow, purihin ang madami. Pero yung palang kakunti. Hallelujah. Okay po. Napakasarap po sa pakiramdam. Maging tagasunod ni Kristo. Ramdam niyo ba yun? Kaya ko lagi kong ramdam. Everyday ko talagang ramdam kung gaano kagalak at kasarap sa pakiramdam na maging anak ng Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid,
ang maglingkod sa Panginoon, ang maging anak niya, ang isa sa pinakamataas na tawag, calling sa atin. Walang ibang mataas na tawag o calling sa'yo, kundi ang maging tagasunod ka ni Kristo. Kasi pag hindi, ang buhay mo, ganun-ganun lang, buhay-buhayan ka lang sa mundong ito. Okay po? Walang pinakamataas na titulo sa mundong ito, kundi ikaw ay tawaging lingkod ng Panginoon. Sarap di ba sa pakiramdam mo? Parang doon pa lang, inspirado ka na mabuhay everyday, na magising at bumangon. Kasi sabi nga, para kanino ka bumabangon? Hindi sa kape bumabangon ng Kristiyano. Amen? Amen? Hindi sa Milo bumabangon ng Kristiyano. Bumabangon para sa Panginoon. Amen. Kasi hindi ka makakabangon kung hindi dahil sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Intro ka ng Diyos. Ganit ba? Kasi hindi tayo bumabangon. Patalastas pa lang tamo ang patalastas. Inagawan ng corona ang Panginoon. Para kanino ka bumabangon? Next kape. Classic pa yun. Diba? Inagawan ng trono ang Diyos. Kasi bumabangon pala ang tao para sa kape. Pero ang totoo, bumabangon tayo para sa Panginoon. Everyday yan. Kasi sabi ko nga, dapat ang totoong Kristiyano, inuuna at pinipili ang Diyos everyday. Hallelujah. So yun, walang iba, tandaan po natin, walang ibang mataas na tawag ng tungkulin. Kahit ikaw pa ay supervisor, CEO, or whatever, ang pinakamataas na tawag at tungkulin sa mundong ito ay maging lingkod ka ni Kristo. Maging tagasunod ka ng ating Panginoon, higit sa lahat, maging anak ka ng Diyos. Hallelujah. Puno na kaagad, di ba? Puno na tayo ng pagpapala. Kasi ako sa totoo lang, everyday, madalang yung araw na hindi ako umiiyak sa Panginoon, hindi dahil malungkot, kundi ramdam ko na, Lord, sobrang ako mahal. Ibang klase yung pagpili mo sa akin, espesyal ang pagpili mo sa akin, at sobrang espesyal. Hindi matatawaran ng 500 pesos, 1,000 pesos, walang ganon sa bawat araw na paglilingkod ko sa Panginoon. So sa ngayon po, na panahon natin, si Jesus po ay naghahanap, naghihintay pa ng mga kaluluwa na willing sumunod sa Kanya. Willingness. Kasi ang Panginoon, naghihintay lang siya na lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo ang hinihintay, hindi ang Diyos, kundi tayo ang lalapit sa Panginoon. Tayo. Dapat yung puso natin willing na lumapit sa Panginoon. Kasi Diyos na siya, naghihintay lang siya, nalapitan natin siya. Naghihintay lang ang Diyos palagi, nalapitan siya ng kanyang nilikha, nalapitan siya ng kanyang anak. Remember, ulitin ko, hindi lahat anak ng Panginoon. Kasi yung hindi pa lumalapit sa Panginoon, hindi pa nagsasambit ng buhay, hindi pa nagkukumit ng buhay, hindi pa nagsusurrender talaga ng buhay sa Panginoon, hindi pa yung totoong anak ng Diyos. Di ba? Ano po yung last, natin, message? Natandaan nyo? Ha? Sige, magtingin niya kayo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Diba? So yun, dapat taga-review tayo, no? Okay po. Wala na tuloy yung aking, Okay po, purihin ang Panginoon. Kasi alam niyo po, ang buhay talaga natin walang saysay. Worthless. Senseless kung hindi tayo bumabangon para sa Panginoon. Hallelujah. Ito sabi ko, ang Diyos naghihintay lang ng willing sumunod sa Kanya. Naghihintay ang Panginoon. Yung willing mapagod para sa Panginoon. Willing ba kayo mapagod para sa Panginoon? Hindi kayo kalong napagod kasi taga-mumong area lang po kayo. Taga-magsaysay po ako. Amen. So willing mapagod. Nakita taga ng ang puso ko sa willing mapagod. Willing magsakripisyo. May sakripisyo po kayo? Sabi ka nung talaga. Yes, may sakripisyo kasi gusto mo pa matulog. Sa mo, itin ko ngayon, babangon ako para sa Panginoon. Willing magsakripisyo. Willing maglaan ng oras sa Panginoon. Amen? Itong ginagawa niyo, willingness ito na maglaan ng oras sa Panginoon. At kapag Kristiyano ka, routine mo yan every Sunday. Wala na dapat i-question pa na ay linggo, kasi baba ako. Kung muna tanongin ang sarili mo, common sense. Common sense. Pag Kristiyano ka, linggo is for the Lord, linggo dapat nasa church ikaw. Kristiyano ka anak ka ng Diyos kung hindi ka anak ng Diyos, understood, hindi ka sa church. Diba? Okay. Willing maglaan ng buhay. Buhay, mabigat ito. Kasi
pagbuhay, kasunod nun, patay. Kahit ako, natuwa ako. Sige, magkakwento muna ako. Topic namin sa Bible study, Hebrews 9:27. Minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay pagbubuo. Diba? Sige po, bago mamatay ang isang halaman, halimbawa, isang tao, isang hayop, ano muna mayroon? Ano po sagot niyo? Praise the Lord, patanayin mo! Yes, buhay! Kasi hindi ka pwedeng mamatay na walang buhay. Pero ang sagot, pero which is true naman, magkakasakit ko muna bago mamatay. Tama naman. Okay. Pero sabi mo, ang galing mo, di mo naisip yun. Na magkakasakit muna bago mamatay. Ang sagot ko talaga sa isip ko, may buhay bago ang kamatayan. Ayun, yun lang. Praise God. So yun, willing maglaan ang buhay para sa Panginoon. Alam niyo po ako, last, I think Thursday, grabe talaga. Sabi ko, Lord, iba ka. Kasi nag-signal light ako, madalas ako tumingin sa side mirror talaga eh. Bago ako magliko, naka-signal light na ako. Itong 4 wheels na ito, siguro ang takbo na sa 120. Hindi ko siya nakita sa side mirror ko eh. Bago ko na lang napansin, nasa gilid ko na siya. Alam niyo po kung nakaliko ako, pinaglalamayan na pa ako ngayon. Pero sabi ko, Lord, hindi ko kalooban. Kasi marami akong open na Bible study, sayang na simulan ko. At iniisip ko, yung kasama ko, nakasunod ko, sabi ko, trauma ka. Kasi kung tatalsik ako, ikaw makakakita. Wala talaga. Kasi traumatized yun, pag nakakita ka ng gano'ng aksidente. Pero salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Yung pag-iingat ng Diyos nandun talaga eh. Hindi yun coincidence na gano'n lang, kundi itinakda ng Panginoon. Kasi ang buhay po natin, nakatakda. Nasa kanya-kanyang panahon tayo eh. No, itinakda ng Panginoon. So yun, hindi siya parang aksidente lang na gano'n. Itinakda ng Panginoon na itinimos ako doon. Grabe po, katulit talaga, kapilit talagang takbo. Sabi ko, kung timpitik lang talaga, tatalsik ako eh. At buti ko sana kung hintuan ako, baka mahitinran pa ako. Grabe ang bilis. Ba't nga ganun sasakyan, although highway yun, nauna ako nag-signal light, pero alam niyo, kahit tama ka, pa ikaw namatay, talo ka pa rin eh. No? Anyway, purihin ang Panginoon. Mga experience natin, lagi ako sa daan na yun eh. Kasi, crossing. Tapos, basta, ano yung daan na yun. Okay, willing maglaan ang buhay para sa Panginoon. Ako, alam niyo po, willing ako maglaan ang buhay para sa Panginoon. At nakita ko sa buhay ko talaga. Willing na magbigay ng lahat para sa Panginoon. Lahat, pag lahat. Pera, pagod, panahon mo, kalusugan mo, lahat. Lahat yun. Buhay, yun nga yun eh, no? Saka lang, ito nabasa ko to, nung nabasa ko ito, Lord, kaya pala ngayon lang. Sabi ko, kaya pala ngayon lang. Saka lang may anointing kapag nag-surrender ka ng buo sa Panginoon. Kaya pala ako ngayon lang ako. Kasi parang yung buhay ko talaga, amin natin hindi, ang buhay talaga natin minsan natin. Yung isip natin, lalo kayo pag demo kami. Grabe yung isip ko, pero salamat sa Panginoon na nakakapag-isip ng malinaw. No? Praise the Lord, at ang wisdom ko ay galing sa Panginoon. Saka lang may anointing po, pag willing mong ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon. Kaya pala, so yun, makaranasan mo, kapatid, kapag binigay mo talaga ang buong buhay mo sa Panginoon, saka lang may pagpapalit ng langis na mararamdaman mo sa buhay mo talaga. Kasi, hindi ka iaanoy na ang buhay mo 50-50 sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Walang pagpapalit ng langis doon, walang paghirang. Kapag ang buhay mo ay 1/4 sa 1/4 dito, 1/4 lang sa Lord, 1/4 doon, equals 100%, equals one whole, no. Diba sabi ko, ang buhay na balanse ay buhay na angat sa Panginoon. Saka lang magbabalance ang lahat kapag si Jesus nasa top. Ibang klase ang balanse, no? Ibang klase kasi ang standard ng Panginoon. Ang alam natin, balance lahat ganon. So, ibig sabihin na pantay ang Diyos? No. Hindi magiging balance sa buhay mo kapag kapantay lang ng lahat ng bagay ang Panginoon sa buhay mo. Nakaangat siya. Saka lang mabalanse ang buhay natin. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Kasi sobrang focus talaga at seryoso. Praise the Lord. Dito lang yan. Only here in Bubo Christian Fellowship. Seryoso ang mga membro. Hindi ko alam sa ibang church kung seryoso din sila. Hallelujah. Okay po? Maraming bunga po ang maging isang servant o lingkod ng Panginoon. At ang binanggit dito sa verse natin, sabi sa kanya, Guro, nakakita kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Pinagpapawalan namin, Lord, kasi hindi natin kasama. Isa
po, sa bunga, kapag tagasunod ka ng Panginoon, kaya mong magpalayas ng demonyo. Ano sasabihin? Hallelujah! Mag-isip ka kapag pinalayas ka baka, ikaw ay isang purihin ng Panginoon. Kasi pinapalayas na lang ang demonyo. Ngayon, kung pinalayas ka sa buhay niya, mag-isip ka. Wala akong sinabi. Mag-isip ka, kasi pinapalayas ang demonyo. In Jesus' name. Okay. So, kailan na lang yun? Magagawa, sana tayo. So, kailan mo yung magagawa? Kapag nasa puso mo, kapag nasa iyo si Kristo. Kasi pag hindi, pag wala si Kristo sa'yo, tapos nag-rebuke ka, nagpapalayas ka ng demonyo, magabalik yan sa'yo. Ibabakto yun ka. Diba? Kaya dapat siguraduhin mo si Jesus sa iyong puso bago ka magpalayas ng demonyo. Kasi baka dalawa kayo maglayas. Sabi nyo, wala si Kristo sa puso mo, ikaw may napalayas. O, diba? It's a time. Okay. So, base sa verse, hindi lang yung grupo ng Panginoon. Nakita niyo po dito, para hindi lang yung grupo ni Jesus ang nagpapalayas ng demonyo o nangangaral ng salita ng Panginoon. So, that time, may iba na may ibang grupo na, may ibang Kristiyano na nangangaral at nagpapalayas ng demonyo. At sa ngayong panahon, no, marami ang nangangaral tungkol sa ating Panginoon. Marami. Kasi, lalo ngayon sa social media, ano ang sabi ng Panginoon? Kasi sabi nyo, pinagbawalan ko eh. Guro pa lang daw sa kanya, guro. Kaya diba? Talaga ang guro sa Bible talaga eh. Nakabase, teacher, master. No, guro, sabi niya pinagbawalan namin kasi hindi natin kasamahan. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Huwag pagbawalan. Kung nagpapalayas ng demonyo yan sa pangalan ko, no? Ibig sabihin, kakampi natin siya. Sapagkat ang title ng ating message ngayong umagang ito ay kakampi. Praise God! Sabihin mo nga, kakampi. Ang kabaligtaran ng kaaway. Di ba? Okay, o kalaban. Sige po, kakampi. Ibig sabihin kakampi. Kakampi natin yung kung pagbawalan sa atin yan. No? Mahiwag ang salitang ito. Kasi kahit hindi binanggit sa Bible na kakampi, yun ang ibig sabihin. Kasamahan. No? Ano pa? Hindi pwede kasabuhat eh. Pagkasabuhat kasi, pala, kumplot, negative ang dating doon. So, kasamahan, kakampi, kaalyado, kapartido, ayan. Sige, wala siyang binanggit na gano'n, pero yun yung pinupunto. Okay po. Sabi pa ng Panginoon, hindi yan magsasalita ng laban sa akin. Pagkatapos ng gawin, magpapalayas ng demonyo. Pagkatapos magpagaling ng may sakit. Kasi ito, isa lang nabanggit na example eh. Magpalayas ng demonyo. Pero alam niyo ba, kapag servant ka ng Panginoon, kapag anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, tagasunod ka ni Kristo, maraming bunga yun. Marami kang pwedeng gawin alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Tatandaan niyo po yung aking verse na nakaraan. More than power and authority. Di ba lahat? Kaya mong magtapakan ng ahas. Kahit anong uri ng ahas, pagsubok yun. Okay, gawa ni Satan. Sige po. Praise the Lord. Kapag anak ka ng Diyos, lahat ng sasabihin mo patungkol sa Panginoon, di ba? Alam, mag-against ka sa Panginoon. Ay, ang Diyos baga namin hindi siya mapagbigay. Pwede pa yun? Ang Diyos namin doon sa Bubo Christian Credit, ay, hindi talaga. Hindi siya mabuti. Kasi pagsak ako sa exam, pwede mo bang sabihin sa Panginoon? Alam niyo, pagkaibigan niyo o kakampi niyo isang tao, kahit na may masamang sinasabi niya, ayaw mong pakinggan eh. Diba? Ganun ako eh. Kunwari, si Ate Helen, kilala ko siya. Pag may narinig ako na bata, maniniwala, kilala ko siya eh. Ang ipagtatanggol ko siya. Kahit na, halimbawa, may sinabi na ika, ipagtatanggol ko, ganun ako eh. Ganun dapat eh sa Panginoon. Hindi mo sisiraan hanggang sa isa bumbong, nagsimpa ako doon. Hindi masaya. Well, kapag hindi ka nasiyahan, hindi ka nagalakan sa puso, ay may problema kapatid. Kasi ako talaga, hindi ako magaling sa music, pero parang nasiyahan ang puso ko eh. Tapos pinili ko pag dito ako sa bubog, maganda yung boses ko. Pero parang parang hindi sa bubog ba? Umaayod kasi siya sa worship leader, kasi sa mga back-up, tsaka ano, parang sinasabi ko, kayo hindi mo hindi daw. Sorry lang. Sorry naman. Pero ito po, parang nagataas yung tono ko, yung pitch ko din. Parang nagataas din. Tapos parang kaita-ita yung din. Gusto ko talaga yung kanta ni, ano eh, yung parang, yung sa dulo, gusto ko siya gayahin. Pero, hindi mo pwede gaya-gaya. Hindi pwede gaya-gaya sa Panginoon eh. Kasi may kanya-kanya ang tayong talent. Kasi pag sa akin na lahat talaga, yung na lang sa inyo, multi-talented ito. Praise God. Hallelujah. So, yun. Hindi ka magsasalita ng laban sa
At sino ka? Para sabihan ng Panginoon, ay, Lord, di ka kaaya-aya. Ay, sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Kasi baka ngayon pa lang, ang hininga mo, ano ka lang, inhale. Hindi ka makakaya. Sige. Di ba? So yun, praise God. Hindi, wala kang karapatan magreklamo, mag-question sa Panginoon. At wala kang karapatan magsalita ng Panginoon. Ay, ang Diyos talaga nila. Iba. Talagang iba. Pagkaiba yung maiba sa iba. Diba? Pag maiba kasi, negative yun eh. Bad. Pag iba, maiba mo kaya. Pero kung iba, ay iba yun. Excellent yun. Extraordinary yun. At ang Diyos natin, excellent. Extraordinary ang Diyos natin. Makapangyarihan ang Diyos natin. Ako talaga hindi ko minamalit ang Diyos sa buhay. Kasi, Lord, ang buhay ko talaga. Pag ako lang, wala eh. Pero pag sa Diyos tayo tumingin, kaya alam niyo, dapat hindi tayo na-discourage. Sa kanilo, sa kapatid. Kasi ikaw mismo, merong nakaka-discourage din sa'yo. Kasi kaya ikaw ay nang lumo na nakita mo, ay, siguan mo. Ay, pareho na kayo. Pag hindi ka nagsipa, pag tinamad ka, nasasabi mo sa'yo, ang katamaran, ay kasalanan. Then kapag tinamad ka, ngayong linggo ito, sa susunod tatamarin ka, buong taon tatamarin ka. Isang taon, buong taon, dalawang taon tatamarin ka, mag-ingat ka. Kasi sa year na yun na tinamad ka, tapos doon ka, exhale na lang, hindi ko alam kung anong mangyayari. Okay. Sabi pa ng Panginoon, ang hindi laban sa akin ay panig natin. Kampi. No? Kaya dapat naman, Kristiyano, hindi nagtatalo-talo. Diba? Hindi nag-airingan. Hindi nag-agaw-agawa ng mga membro. Dapat puyong tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung, nagpunta na naman. Ay, sa langit, nagkasama tayo. Ngayon, kung hindi kayo nagabatihan dito sa lupa, ay magkalayo ang room nyo sa langit. Sasabi ko sa inyo. Diba? Kasi may room, di ba? Sa John 42, maghahanda ang Diyos ng silid ng room sa bawat isa sa atin. Sure po, uniform yun. Walang malaking aircon o ano gusto ng aircon doon. Kasi sapat ang glory ng Panginoon sa langit. Itong tiles na ito, wala ito. Doon ka kinang-kinang, pero hindi tayo doon masisilaw. Kasi ang glory ng Panginoon, talagang protected ng ating mga mata. Walang silaw. Amen! Galing ng Diyos, no? Grabe yan. Purihin ng Panginoon. Kaya dapat ang mga pastor, magkakabate. Ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, magkakabate. Hindi yung, nangangaral siya ako, hindi dapat ganito rin. Oh, maganda yung mainggit ka na nangangaral siya ganun din. Maganda ang inggit yun, kapatid. Painggit ka dapat sa ganon. Nangangaral siya sa ng Panginoon, gawin ko nga dito. Ay, wow, very good na inggit ito. Positive inggit. Positive inggit pala, no? Well, ngayon lang, nalaman nyo ngayon, may positive inggit. Kasi yung inggit na iba yun. Pero kung na-inggit ka dahil ang alam-alam sa paglilingkod sa Panginoon, gayahin mo, positive inggit pala yun. May positive inggit pala. Sabi ni Ma'am Mili, oh. Pero totoo, kung ang kinaingitan mo ay ang mainit ka at maalam na paglilingkod sa Panginoon, sobrang sa kasipag-sipag ka sa paglilingkod, ay napakagandang inggit ka pa rin. Diba? Saya nun. Hallelujah. Kasi may mga ganito, mga pastor, hindi kasundo. Ay, ang mahirap kasi, yung yung may mataas, may ganon, mahirap yan eh. At ang Panginoon, di ba sabi, ulo natin ang Panginoon. Katawan tayo eh. Dapat pantay-pantay. Kaya ako hindi ako nahiya ka, pero may siman dito nakikinig mga engineer mayor. Si Mayor, invite nyo ba si Mayor? Opo, yun na ako ngayon eh. Bakit? Pantay-pantay tayo sa panahin ng Panginoon. At kapag anak ka ng Diyos, dahil ka pa nga mas mataas pa nga ang posisyon mo eh. Diba? Kay Mayor, kay BC. So, sino BC dito? Dahil ay BC ko. BC Mayor, BC Gobernador. Okay po. Tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi mag-iringan. Magkakakampi. Okay po, no? Purihin ang Diyos dyan. Nakakatuwa kaya sa online, ang dami. Si Jai Vlogs, gusto ko yun. Yung maganda naman siya maawa ng buong niya. Tapos nangangaral siya, nasalita ng Panginoon. Diba? O yung iba naman, binabati ko, wala daw pastor. Hindi wala eh. Ang mahalaga, ma-share ang salita ng Panginoon. Sabi rin babae. Diba? Ay, ayawan ng mga lalaki. O ngayon, taas ang kamay. 1. Ang tatay dito, 1, 2. Buti na lang, si Kuya Itik talaga, purihin ang Panginoon. Parang natin ang Diyos sa bayan. Purihin natin kasi talaga present. May kanya-kanyang panahon.
po. May ganyan-ganyan panahon talaga. 1, 2, 3, 4. 4 lang ang tatay. 5. Ganun na. Kasi maraming kabataan. Kasi kahit sa church, sabi ko naramdaman ko nga, sabi ko nga, ano na yung mangyayari to? Kasi sa ibang culture naman, maraming tatay. Kasi dito kunti. Marami talaga more on talaga female talaga na sa langit. Bakit kaya? Kasi mas maraming hatak ng arang sa kanila. Gets pa mga lalaki. Sorry po sa mga lalaki. Hindi ko magets para napakahalaga ng kanilang oras palagi. Nakasama ko, hindi ano eh. Matari sa mga birthday gano'n. Ayaw nun eh. Mas mahalaga pa sa kanila sa bukid. Parang time is gold sa kanila. Kala mo naman may food talaga. Okay po. So yun, purihin ng Panginoon. No? Grabe, nakakatuwa pag ano. Ako pag nakikinig, wala akong ibang masyadong pinakikinggan, kundi preaching talaga. Tapos yung, di ba? At kapag yun, ang lumalabas sa feed, sa wall mo, yun lagi mag-ano talaga, ang lagi mong pinapanood yun. Kaya maraming mga babae, maraming mga susagaling nila mag-explain ng salita ng Panginoon, talagang matututo ka talaga. So yun, at kapag nagasunod ka ng Panginoon, kapatid, mag-kilos ka na. Kasi nagagera na. Baka tamaan ka ba ng missile? Baka sabi, my Lord, kailangan na pala kitang tanggapin. Natamaan ka na. Huli na. At kitano po ba? Talaga kasi hindi ako affected. Alam niyo po yun. Ako mga para akong bata. Alam ba nila nangyayari ka sa era, bahala kayo dyan. Basta ako talaga din sa Pilipinas. Pero sabi nila, affected tayo. Yes, affected tayo. Kasi nagmahal na ang gas. Sabi ng asawa ko, sabi na, magalakad ka na lang. Eh, bakit? Magkamahal na, hindi doon ako magtira sa high school eh. Punta doon mga Bible studies ko. O dito na ako magtira. Pero kinaisip ko, kaya manaman ko mamamatay. Praise the Lord. Okay. So yan, kapatid, tawag mo kan tayo na tamakay ng granada, ng missile, ano ba ang mga pampasabog? Bomba o kung anuman. Aba, ay ngayon na. Sayang, wala bang bago dito? Gusto ko sana may bago dito, makapakilita ng mensahe. Yung bago lang, hindi pa Kristiyano. Ay, pakatamaan ako ng missile. Pagkabi ko na agad ang Panginoon, hindi ko na hihintayin. Natawagin ako doon sa taas ng pulpito na, gusto mo tanggapin ang Diyos, wag na. Ako na mag-presentar, kasi wala eh. Wala, di ba? Okay. Praise the Lord. No? Okay po. Iba ang galak natin sa puso kapag may Kristo tayo. Iba yun. Ibang-iba. Pag siya ang nakatira sa buhay mo, kaya kung may makita ang Kristiyano na dibdiban talaga sa paglilingkod, sabi ko, kaingitan mo yun, kapatid. Ibang klase inggit. Positive, no? Magalak ka, huwag ka mainggit. Masaya yun. Masaya yun sa puso na, wow, maraming makakarating sa langit, hindi lang ako. Kasi pag ikaw lang doon, malungkot din, wala kang kalaro doon. Wala kang kausap na ginahanap ko. Ay, sana kayo na kasi pasabubog. Huwag kayo nakita. Hindi pala nakarating sa langit. Sorry naman, wala akong binanggit. Diba? Kasi dapat yung mga mukha na yan, makita natin sa langit. Kaya dapat pag nagmahal, hindi yan ng lupa na. Hanggang langit dapat. Paano kayo hanggang langit? Sabihin mo si Kristo sa buhay mo. Si Jesus talaga ang Diyos mo. At makikita yun ng tao. At na magsalita. Pero kailangan mo magsalita. Kasi hindi lahat nakikita. No? Iba na bulag-bulagan eh. Marami kasing tao, bulag, bumol, bumol, dungol. Hindi kasi ganito yan. Nakikita nila yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Pero yung parang hindi nakaliwala. Diba? Ewan ko. Siguro may source pa. Marami pang pera. Nakikita. Ang tao, marami pang pera. Marami pang kinakain. Ito, normal. Parang nila kailangan ng Panginoon. No? O para kayo bumabangon sa Panginoon. No, parang tulad siya. Okay po. At sa paglilingkod, walang kompetisyon. Alam niyo pang nakikipag-compete kayo sa buhay? Kunwari, sa kapitbahay niyo, nag-tinta ng fishball. Nag-fishball din kayo. Ay, hindi ka marunong magprito ng fishball. Nasunog ngayon, lugi ka. Kasi forte niya yung pag-fishball eh, tapos ginaya mo. So, walang kompetisyon. Mapapagod ka. Sa negosyo naman, malulugi ka. Kasi may kanya-kanya tayong linya ng buhay natin. Linya ng buhay natin. At ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan kompetisyon. Hindi yan pataasan ng boses. Hindi ganun. Ang puso natin, yun yung mahalaga sa Panginoon. Lahat tayo papuntang langit, kaya walang kompetisyon. Amen? Ba't ka tayo magkipag-compete? Sasakay ka ba sa chariot? Chariot? No. Lahat tayo papuntang langit, kaya walang kompetisyon. Laliman mo na lang paglilingkod mo sa Panginoon. Initan mo na lang paglilingkod mo sa Panginoon. Sipagin mo.
Yan ang maganda. Kasi pagsipagan kayo, painit-initan kayo, alab-alaban kayo, at lalim-lalim kayo, magandang kompetisyon sa paglilingkod sa Panginoon. Pero wag naman kasi baka minsan, basta na ko sa kanya sa okay. Walang ganon. Okay po. Anak lang ng Diyos ang nagsisikhay na mag-share ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi ang dinanganak ng Diyos, wala pakialam na niya. Sabi niya kung saan mapunta ang kapitbahay niya. Pero pag mahal mo ang Panginoon, sasabihin mo talaga. Ako nga, may nakita ako nagsiga siya ng parang, upuan na tirak na, katindi nung daba-daba ng apoy. O, nandito yung daba-daba, Bisaya. Matindi ang pagsiklam ng apoy. Naisip ako parang tinitingnan pa rin sitwasyon ng init na. Ano lang yun, area lang yun. Paano kung sa impyerno buo? Buo yun ang madami, buo yun ang madami, maluwang. Di ba? Hindi pa kayanin. Hindi ka na doon makakasurvive. At conscious ka doon na. Buti sana kung parang tulog ka, wala kang namamalayan, walang init, okay lang sa impyerno ka, o sige. Conscious ka doon Abi, magpiri-piri ka sa init. Ano yung piri-piri? Ako po kasi sabi, may nagtataka sa amin. Manmean, bakit ko rin Bisaya? Ano ang gagawin natin? Kapitbahay natin, makakatubo. Kasi Bisaya mga kapitbahay namin. Ilocano ang lola ko, Tagalog ang nanay ko, pero kami lumaki sa environment na Bisaya, kaya marunong ang Bisaya Hindi ako mabibenta sa mga kung ano dyan. Pero ang Ilocano, hindi ko alam. Mandiyan pa ako, yes. Oo, Ilocano. Kahit hindi ako marunong salita ng Ilocano. Yun lang alam ko. Mali ko lang yun. Okay po, so yun. Ito po everyday. Ito na yung routine ng buhay ko. Lagi akong gabi umuwi. At, ito po, going home late is not lugi for me. Kahit gabi ako sabi ko, Lord, hindi ito kalugihan. Hindi ko inaaring kalugihan ang pag-uwi ko ng gabi. Sa oras na yan, lahat ng ginagawa ko sabi ko, Lord, para sa'yo. Gusto ko everyday may kabuluhan. Mayroon pa akong one day na dalawang Bible study ko. Kasi yung isa nga, nag-offer talaga na, ma'am, akitin mo kami doon. Eto talaga gusto ko itong area na to. Kasi ang dami din. Kakatuwa. Sobrang sabi mo, grabe naman. At sabi sa mga aral trip, may kanya-kanyang panahon tayo. And God was never late in our lives. Hindi kailanman nahuli ang Diyos sa buhay natin. Bakit ngayon pa lang sa akin nangyari? Ito bakit? Iniisip ko nga bakit ngayon ko pala or bakit ngayon pa lang pinagawa sa akin ng Panginoon? Kasi ready na yung puso ko at malalaki ng anak ko. Hindi ko sila kailangan ipagluto sa hapon at sila ang nagluluto o si Lizzie ang nagluluto. So ako na, ang kakain na lang pagdating. O diba? So may kanya-kanyang panahon tayo sa buhay natin. Kaya pala, ngayon na ako pwedeng malate kasi malaki ng aking mga anak. 7 or pa 7, before 8 pinaka ako yun. Kasi, 4:30 ang log-out, 5 ako mag-out, 5:30 pa ako sa area. Kasi, yun yung galing sa bukid sila. So, talaga maghihintay din ako kung maaga ako sa area. Kaya, ako na lang nag-adjust. So, hapon, 5:30 or 6, ganyan. 15 to 20 minutes enough po yun para pag-usapan yung verse, ang salita ng Panginoon. So yun, sayang ay alam niyo, sabi ko nga, Lord, kulang pala yung katawan ko. Kasi ang dami-dami. Alam niyo yung power and authority na binigay ng Panginoon, na parang lahat pwede talagang sabihan at tayo i-invite. Siyempre, watak-watak ang bahay. Sabi ko, kulang pa pala aking katawan para sa mga tao ready, willing makinig ng salita ng Panginoon. Sarap po sa pakiramdam. Okay po. Nasabi niyo na ba sa Lord, sa Panginoon na lahat na kakampi niyo, i-bless ng Panginoon? Kasi ako, nasabi na ito sa Panginoon, sabi ko, Lord, lahat ng may kaugnayan sa akin, or kaibigan ko, lahat ng may relasyon sa akin, pagpalain mo din. Kasi may kaugnayan yan dito sa verse natin. Sabi, no? Kapag ang nagbigay sa inyo, sabi sa last verse, 41, ang sino mang magbigay ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak, sure, nagaganting malaman. Gusto niyo yung tiyak? Ito yung gusto ko dito. Kasi sabi ko nga, prior na nabasa ko tong verse na to, sinabi ko sa Panginoon which is, ito pala yung verse na to,
Very busy po kahapon kasi naglaba ko ng outline pumunta sa libo. Basta madami. Ang dami kong ano, pero sapat. Ang wisdom, ang strength ng Lord sa buhay ng kanyang anak. Nga, naitawid na maghapon kahapon sa tulong ng Panginoon. 8 pa kami nakauwi, past 8 na kami nakauwi. So ito, tiyak natatanggap na gantimpala. Sabi, kapag binigyan mo, halimbawa, kahit sino sa likod ng Panginoon, pinainom mo yan, wow, sure, may gantimpala. Kapag bigyan ng tubig na rin. Okay, ang tubig, parang kanya sabi ko, waters. Sabi kayo na sa anak ko, Mama, bakit waters plural? Actually, water lang. Pero water is must noun. Ano yung must noun? Must noun cannot be count or can count. Hindi mo siya mabibilang like rice, coffee, tayo ka bumabangon. Water, must noun. Ah, talaga? Wow, at least may learnings. Must noun, hindi natin kayang bilangin. Okay, so ito. Tubig. Alam niyo yung tubig? Isang basong tubig. Very simple example lang. Sobrang maliit na bagay. Diba? Sobrang maliit lang na bagay na kung ibibigay mo yan sa likod ng Panginoon, sabi doon sa verse 41, tiyak ang iyong gantimpala. Kasi wala ka dito ng tubig, wala ka na. Praise God. Okay po. Ngayon kung nagbigay ka, may mga pastor's days tayo or may Thanksgiving day tayo, na doon binibigyan ng pastor ang mga likod ng Panginoon. Kaya ako alam mo na talaga mga nagbigay dyan. Pero alam mo, ito yun kung nagbigay ka ng tubig sa lingkod ng Panginoon, sure na pagpapalain ka, how much more? Kung hindi ng tubig ang binigay mo sa Panginoon, lagyan na ng tubig, walang satisan. Kasi ang ganda ng regalo niya sa akin, lagyan na ng tubig, and favorite ko lagi talaga yun. Diba? Nakita niyo po? Yung verse 41, nasabi pag nagbigay ka, sabi ng Panginoon, si Jesus mismo nagsalita nito. Sabi niya, kapag ang lingkod ng Panginoon pinainom mo ng isang basong tubig, walang sabi ko may ice. May ice or lukewarm or hot. Wala. Pero kung lagay nyo yan yung flavor, mas tiyak ang pagpapala. Ito nga, sabi ko nga, tubig lang, may pagpapala. Tiyak ang pagpapala ng Panginoon kapag pinainom mo, binigyan mo. Si pastora, na sabi ng ibang sekta, walang pastora, o yung nasa ginatama na kayo. Okay? Oo, kasi may mga ganon. Okay, pag binigyan mo na sure, how much more ka nagbigay ka pa niya ng sandwich, ng tasty bread na may kasamang mayonnaise? Mayonnaise? Ladies' choice pala na tuna spread, sarap kasi tuna Yan, handa yan sila sa December para sa akin. Next week, birthday ko na. Kami ni Papa Dudong. Okay. Praise God. Di ba? How much more? Tubig na lang. Sabi ng Panginoon, may sure of blessing Ay, how much more kung may, di ba pa? Sure of blessing. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw natin ang pagpala ang Diyos. Pinuhin mo, maliit lang na binigay mo sa lingkod ng Panginoon. Kasi, pag binigay mo sa lingkod ng Panginoon, ginawa mo yun sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos hindi siya naghahangad ng malakigit. Na-i-offer mo sa Kanya. Alam mo, ang gusto ng Panginoon talaga, bukal sa loob mo. Aber, water lang yan. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. At sure, aber water lang yan. Sure, na may blessings ka kasi ginawa mo yun para sa Kanya. Hallelujah. Diba? Galing Ang kalamutan talaga ako sa wisdom ng Lord. Hallelujah. Thank you so much. So yan. Kaya mag-ano kayo? Huwag kayo mag-protubig sa akin, kapatid. Praise the Lord. Totoo po yun. Mismo si Jesus ang nagsabi. Basic lang yun. Ibig sabihin, maliit lang na bukal sa puso. Mayroong blessing na kapatid mo lang sa langit. Hindi mo, siyempre, kung may love-gift pa yan na 100 lang, galupat-lupat ako saya Opo. Praise God. So yun, think of it, kapatid. Kahit maliit para sa Panginoon, more blessings sa Panginoon. Kaya lakihan nyo. Kaya parang more blessings. Okay? So yun, galing ng Diyos talaga. Alam mo, sabi ko, Lord, kasi ito po yung medyo, sa akin, actually, hindi burden. Hindi ko inaring burden ang paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi nadoble pa ako sa inyo Nasa halip, 4 Sundays, na isa lang yung outline ko nagdodoble sa inyo. Kaya panalo talaga kayo Panalo talaga kayo. Pero dapat may natayong talaga dito dahil mag-bakasyon ako mga kapatid ko. Deserve ko din mag-bakasyon. Praise the Lord.
iniisip pa lang ng mga bakasyon ako. Tapos hindi ako makasimba. Ay, paano ba? Sino kayo mag-speak doon? Well, palang Panginoon. No, Noy? Noy, ano na sa Panginoon? Napakasabi ka ng Panginoon. Bakasyon si Nine. Kailangan mo mag-ready ng outline. Kasi naman ito si Nine, deserve niya magbakasyon dahil sa isang school year na matindi ang mga trabaho sa eskwelahan. Sa akin ng Panginoon, sorry po. Pero totoo, ay nagpaalam na ako, nag-uuna ang mister ko. Kapag nag-uuna ang mister, kalooban ng Panginoon, praise the Lord. Alam na kung bakit? Third attempt comfort ko na to eh. Kaya nagpaalam, mag-uuna. Ay, salamat ko. Pray ko kasi. Lord, regalo mo to ha. Regalo mo to. Wala pa akong kwarta. Wala pa akong kwarta. Pero, hindi ko to. Ano nga pag nagbakasyon ako? Kasi Singapore, Taiwan, Vietnam. Wala passport ko eh. Ay, akoy. Common sense ha, Kristiyano. Pag kayo ka mapunta, amen, sa makapasalubong mo. Okay. So yun, kailangan talaga may tatayo. Hindi na kami dalawa natin ngayon. Grabe na sabi ng Panginoon. Ay, kung bubok na ito, nag-ukro. Ano nag-ukro? Pabalik? Sa halip na magdami ang speaker, nagbawas. Willingness. Willingness of the heart. Yan din ang gusto ng Panginoon. Hindi ang patalitalinuhan. Hindi patalitalinuhan. Kasi alam mo sa ng Panginoon, hindi yan nakakuha na maintindihan mo talino ka, ay, with higher, with distinction, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Hindi yun doon. Kasi pag wala, pagkilos ng Holy Spirit sa puso mo, kung hindi ko maintindihan mo, baka ang mga ngaral na practical, ano kaya ito? Hindi. Pero alam niyo, wisdom ng Panginoon. Kasi mabilis ang magawa ng outline, mga 1 hour, tapos may pasada yan ng another. Magaling ng Diyos, no? At hindi ko akalain na ganun. Favorite ko talaga ang Ephesians 3:20. Lain yung pinabanggit. Alam niyo po yun? Sige na. Okay. Higit pa sa kaya natin isipin at hilingin ang kaya ibigay ng Panginoon. Isa na yun sa paborito kong verse eh. Kasi pag paborito mo, lagi mo niyang inasambit sa pulpito. Diba? At totoo yun kasi yun yung nangyayari sa buhay. So yun. Hallelujah. Malapit na po tayo. At ito po. Alam niyo mga kapatid, pagpapada, may kabaligtaran yan, may antonyms. Ano ba ang kabaligtaran ng pagpapala? Alam niyo mo ano? Sumpa, tama. Curse. Yan ang kapal o katumha. Kapag hindi ka pinagpala, sumpa. Pero di ba, masahan nga rin natin, pagpalain tayo ng Panginoon. Sabi po sa Genesis 12:3, sabi kay Abraham, ang lahat ng magpapala sa likod ng Diyos sa iyo ay pagpapalain mo rin. Sabi ng Panginoon, sabi niya. At ang lahat ng susumpa sa likod ng Diyos, ang susumpain mo rin. Kaya mag-ingat kapatid na. Mag-ingat. Ito sa amin, may isang area ako na, tapos na amin nakapag-pray na kami, okay na. Hindi ba puknat? Yung parang sharing talaga. Kasi parang pumunta kami sa verse na to, nasabi ko, mag-ingat sila kapag ninumilig nila ako, binuli nila ako, kasi anak ako ng Panginoon. Si Eliseo, natandaan niyo yun? Simple lang, ang pangbubuli sa kanya. Wala pa salitang bully nung araw eh. Dito lang na, nag-uso yung mga buli-buli na yan eh. Noon talaga, tuksok-tuksok ang term. Sabi lang, kalbo eh. Pero anong sabi ni Eliseo? Sinusumpa ko kayo sa ngalan ni Yahweh at lumabas ang 2 uso, 41 nilapa ng uso. Mag-ingat kayo sa akin. Praise the Lord. Praise God. Totoo, huwag niyong susumpain ang anak ng Panginoon, lalo na ang likod ng Diyos. Baka bubog ito, may uso baga na paglabas? Ingat. Pero totoo, parang joke lang siya, di ba? Parang nakatawa na may uso niya. Pero kasi sa gubat, naglalakad si Eliseo eh. Nasalubong niya yung 41 na kabataan. Sabi, kalbo-kalbo. Kalbo pala si Eliseo. Ano naman ako, kalba, sabihin, laki ng ginong ninini, pakit ko. Ingat kayo. Di ba? So yun. Hallelujah. Biruin mo yun, pagpapalain mo ang likod ng Panginoon. At ang lahat ng susumpa sa likod ng Panginoon, susumpain din ng Panginoon. Kasi kahit hindi mo sabihin na susumpain ka eh, sinusumpa kita hindi, ay, bahala, mag-ingat na lang talaga. Ito po, kahapon, nasa birthday ako. Pamangkin mo. Sabi, ma'am, akala ko na pastora ka. Ay, alam ko talaga, sabi niya, hindi ka sa DepEd.
alam ko talaga, pastora. Talaga po, tuturo ako. Pero yung ministry ko ako talaga yun, gano'n. Meron ng mga titulo na pastora ako. Pero alam niyo, hindi tuturo ako masaya doon. Hindi sabi ko, ay, pastora! Nariyan pa nga ako kasi parang pagpastora sa mataas talaga yun. Parang, Lord, matapit ako sa pakanan mo. Okay. Di ba? Pero ang masaya doon, nakasulat ang pangalan mo sa langit. Yun ang masaya doon. Panawala yung mga pastor, yung mga bishop na pati sa langit, cardinal o whatever, tutu. Kasi ang mahalaga, ang pagtawag mo yan sa'yo sa aklat ng buhay. Ay kung ano yan, di ba? Vilia Rosa, Mary Ann, Maisa, sa langit, yung pinakamasaya. Sino yung pastora ka ba? Vilia Rosa, Mary Ann, Maisa, pastora, walang ganong parite sa dulo. Wala. Ang mahalaga, nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Sabi sa Lucas 10:17 hanggang 20. Sabi doon, hindi ka tayo more than power and authority. And more than that, ang masaya ay nakasulat ang pangalan natin sa book of life. Hallelujah. Kakampi natin ang Diyos. Amen. Kakampi din natin mga anak niya. Siyempre, magpasalamat sa Lord kung may mga taong nangangaral kay Kristo. Sapagkat tayong lahat ay magkakakampi. Okay? Ito, isigit ko lang na konti. Ang ganitang anointed. Ay, wala kasi kami net, naputulan nata kami. Kaya nung parang pagbitaw ko nung sa wall ko na wala. Nag-notes ako. Sabi nito, ang anointed one, or kapag anointed ka, ibig sabihin, lives are no longer ordinary. Ibig sabihin, pag inanoint ka ng Panginoon ang buhay mo, extraordinary na. Hindi ka na ordinary ng tao lang. Alam niyo, gano'n ang mag-praise Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ako ordinary. Totoo mo pa akong anak. Ayun, Lord. Sabi ko, stand out mo yung tunay mo na. Yung talaga rin sinasabi. Kasi ang tunay na anak ng Panginoon, iaangat ng Panginoon. Hindi para sa sarili mong kapurihan, kundi sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. So, sabi dito, lives are no longer ordinary if you are anointed by the Lord. Sabi dito, unseen power of God working through an ordinary person. Okay, ibig sabihin parang ordinary ka lang, pero alam mo, ang kapangyarihan ng Panginoon makikita talaga sa'yo. So, you will become extraordinary. That is because the grace, the favor, and love of God nasa iyo na. Marami to, ang ganda nito eh. Kaya alam mo, parang pag ano ko na siya, wala ko na, hindi na ako makabalik kasi wala kami net. So, purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. So blessed, no? Grabe, ibang klase ang wisdom ng Panginoon. Ibang klase. Hindi maiba, kundi ibang klase. Extraordinary, excellent. Sa Diyos, ang pinakamataas na po. Pagpupuri, palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you so much sa umagang ito. Napakabuti mo po. Ibang klase ka ang Panginoon namin. Ibang klase ka ang Diyos namin sa aming mga buhay. At salamat sa iyong mga salita na nahayag ngayong umagang ito. Magkaroon ito, Panginoon, ng paglago sa puso ng bawat isang nakapakinig, Panginoon, ng mga mensahe ito, ng mga salita mo. Punong-puno ng kapangyarihan, ng anointing, ng wisdom mula sa iyo. Purihin ka, ikaw po ang aming inspirasyon palagi sa lahat ng aming ginagawa. Thank you po. Preserve mo ang lahat sa amin. In Jesus' name. Amen! Praise God! Maraming salamat sa magandang mensahe ngayong umaga. Yung patuto ko, grabe talaga. Walang posible sa ating Diyos. Yung kanta ba, walang posible sa ating Diyos. Kailan ba nag-reading ng Umeko? Parang March 4. So, yung January namin Umeko is nasa 6,000, kulang-kulang 7,000. Malaki. Nakita ko yung nagre-reading, hindi ko pa lang sa kabilang bahay. Papasok siya sa gate, pagkatapos noon, sabi ko talaga, Lord, babago yung reading namin. Sabi ko kasi, wala kaming ganun. Kung magsi-6,000 ulit, mahirap, mabigat ba? Mabigat? Di ba napakalaking halaga? Wala kaming pera. Sabi ko agad, wala kaming pera pambayad. Sabi ko ganyan.
napakalaki talaga ng himala na ginawa ng Diyos. Ngayon, nag-reading. Inano sa kontador. Yung, di ba parang may ano eh, kasi digital eh, lalabas. Di ba gano'n? Bumaba yung mama, kasi yung aming kontador is nasa taas ng terrace. Bumaba yung mama, sinalubong ko. Kuya, magkano po yung kuryente namin? Giling-giling yung mama. Hindi ko ano. Sabi ko, kuya, kasi hindi na kami nag-aircon. Sabi ko, siguro malaki dahil sa aircon, tsaka may mga mineldi. Sabi ko, nagbawas na rin ako ng sa may rep. Dati naka-4, ginawa kong to. Sabi ko, kabahan ako, sabi ko, mataas siguro ito. Sabi ko, kiligilin mama, binigay sa akin yung resibo. Alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon kasi walang nakasulat sa resibo. Oo nga! Pati nga, nagulat talaga ako, matinding gulat ko. Kaya mama, iling-iling, wala doon masulat. Sabi niya, kahit nasa mababa, sabi ko, ang Panginoon ko, sabi ko, di ba pag gumawa ang Diyos ko minsan, di ba parang, hindi ka ba na makapaniwala kahit ikaw, sabi ko, ha? Alam mo, sabi ng mama, makipag-usap na lang po kayo sa office namin, doon sa main, sa Mexico doon, kami ang punta na lang kayo. Bakit po? Wala talaga maisulat, sabi niya. Yung pala zero talaga, kasi pag gumano, kasama na yun eh, kung magkano yung rate mo sa gano'n, di ba? Pag binaba, wala talaga. Linis-linis ng papel. Ako sa kwarto, thanks. Nakahiga pa, magay. Bakit? Tingnan mo pagating mo. Ano? Resibo natin wala sulat. Nang ano? Alin? Isang ko. Bakit? Ay, ate, papasok pa lang yung mama sa gate natin sa good Lord. Wala talagang pambayad ko mas 6,000. Laki! Kaya maaaring bababa man siya o tataas pa, ganun eh. Kasi, di ba pag-gamit mainit ngayon? Yung aming electric pan is 7. Gumagana yon. Kasi hindi ako nag-aircon. Yung aming tubig. Yung tubig namin, ang tagal bago mamatay dahil ang laki ng tangke. Hindi makuras kasi banda tuloy yan. Yung rep. Sa maraming sabi ko, Lord, nagulat siya, bakit? Di ko na resibo, bakit? Wala ka nakasulat, ano mo nakasulat? Oo, lang po. Nagulat siya, bakit? At sabi ng mama, magpunta na tayo sa may opisina. Doon sa Mexico. Doon daw tayo makipag-usap. So, 7 pinicture namin yan. Sabi ko, baka sira yung punta doon. Sabi ko, tingnan mo nga, umiilaw naman. Sabi niya, naikot naman, ante. Di 7, pag-alis ng mama, pinicturan sa cellphone. 9 kami or 10 pumunta sa bayan kasi kailangan maayos namin. Hanggang nga nagulat. Di, pinicturan di panibago rin, umiikot pa rin. Pagdating doon sa Mexico, si ating na pumasok, sabi ng mama doon, nagulat sila, ba't yan ito? Ano nangyari dito? Ba't wala nakasulat? Sabi kaya ating dapat sinabi mo kung panalangin natin. Kasi hindi sila papayag na wala nakasulat dito. So, sabi niya, picturean na uli. Nakuti si Ero sa bahay. Tawag siya, Ro, picturean mo uli yung dyan natin punta daw. Baka daw sila picturean. Ito matakbo nga. Sabi niya kay ate. Bumalik sa akin si ate kasi sa labas ako. Din, ito nagbabayaran natin. Magkano daw? Magkano daw? 560. Ako. Sabi niya, 5 piso, 60 centavos yan. Sabi ko, balik ka doon. Bakit? Bayaran mo na. Ba't hindi pa papatagalin pa yan sa katapusan? Bayaran mo na. Nagbalik siya doon, sabi doon nung sa billing section. Sabi niya, ma'am, sa na po kunin ko sa, kasi wala naman 60. Kasi yung 6,000 mo naging 6 pesos. O, purihin ng Panginoon, di ba? Di ba? Walang posible sa Panginoon. Ang nakakala na kayo na walang posible sa Panginoon. Kaya kaya nang gawin na. Hallelujah. Maraming salamat. Masahan natin pagkatuwala natin sa Panginoon. Ito masasabi ko, malapit ang dumating pag nagumagawa sa inyo wala. Maraming salamat. Maaaring sa susunod manang wala pa kaming wala pa, iniisip ko talaga, baka sa susunod mga 10 piso na taas. Kasi abulin, oo nga. Hindi talaga napapaisip. Hanggang ngayon, hindi ko talaga naisip. So, maraming salamat sa Panginoon. Amen. Nakaka-bless talaga. Yung kabutihan ng Lord.
na-bless. Kaya din na-bless din ako. Kasi mayroon din akong testimony. Kabutihan din ng Lord. Ako din talaga, bagsak talaga yung yung kontrata. Yun yung sa dami ng kausap ko ng mga school, mga teacher, mag-uuo lang yan sa iyo. Hindi naman lahat gano'n, no? Isa lang talaga yung tumupad. Yun lang siguro yung para sa akin. Minsan parang gusto ko magtampo sa kanila. Napakausap ko ako, ma'am, bakit nabago na? Pero hinayaan ko, ganun talaga yung tao eh, madaling magbago. Pero habang dumarating yung ganun, kasi nag-aantay ako ng schedule kasi binigay rin nila yung number nila, pati messenger nila. Minsan nakita ko, di mo sila ma-message kasi na-restrict na pala nila ako. Pero alam niyo, yung kabutihan ng Lord sa buhay ko, habang nawawala yung mga naging kausap ko na yan, nagulat po ako isang araw. Sabi kasi sa akin nung may nag-sponsor kasi na kung sino yung gusto niyang bigyan, ba? Idadaan niya sa akin. Nagulat po ako. Di ako naman sunod lang ako ng sunod. Pero sa puso ko, kapag pinagkatiwalaan ka pala ng Lord ng blessing, dapat walang inggit. Yung kahit konti mo lang ang inggit. Kasi yung blessing, pagkakatiwala pala yun sa'yo. Di, sunod lang kahit mainit, alas 12, alauna, balik-balik po ako dun sa dadalhan ng mga padala. No? Alam nyo, hindi naman ako para malungkot eh. Yung isipin mo, bakit ako wala? Yung pala bandang huli, habang ganoon, sabi ko, uy, wala na akong kontrata. In short, isang araw, ginanap din ako ng Lord. Uy, bili ka na isang kabang bigas. O, di ba? Pag nawala yung kausap mo sa kontrata, may dumadating na bigas. Isda, hindi ko na po malaman kung paano. O, bilan mo si ganito, pero meron ka din. Di ba? Ang kabutihan ng Lord, may hatid ka rin doon na cash, pero meron din sa'yo. So, purihin po ang Panginoon, di ba? Sa kawalan ng bilang isang Kristiyano, hindi yan mag-uusan ng nagkapala ng blessing na ibibigay ng Lord. Kaya, thank you, Jesus, kasi sa pakahirap kumuha ng kontrata, pero utay-utay na binabalik ng Lord sa pamamagitan ng groceries. Ayun. Bumili ka ng ganito nyo. Kaya, thank you, Jesus. Salamat sa mga blessing na ibinalik ng Lord sa akin ngayon habang wala akong trabaho. Kaya, to God be the glory. Kaya isang himala din yan sa buhay ko na yung tao na yan, napakahirap mong makontak, napakahirap mong walang nanahimik sa buhay, pero may panahon pala na ikaw yung unang-una niyang pagkakatiwalaan about blessing. Kaya, to God be the glory. Amen. Okay, good morning po ulit mga kampi. Yan. Amen. So, bago ko sabihin mga paalala natin, gusto po i-welcome po muna natin ang ating, hindi na sila bisita, sila po ay talagang dito yan pag umuwi ng Mindoro. So, welcome po kay Ate Tess at kay Manang Mes. Sila po ay from Laguna. Okay, sila po ay ating dating bisita na yan. So, welcome po ulit kayo dito sa Google Christian Fellowship. At paalala po, malapit na yung ating Family Day. Okay, yan po ay April 3, 4, 5 sa Tugtugin Elementary School. So, yung ating po mga registration fee ay pwede na tayo mag-unti-unti. Meron po tayo registration ng magkano na? 250. Yun. So, yan po. No, pwede na tayo mag-inot-inot na gusto niyo hulugan, pwede naman. Before April 1, dapat bayad na tayo. So, meron po mamayang praise God kasi may sumagot ng ating libreng uniform pang Family Day. Magsusukat po tayo mamaya bago tayo umuwi kasi kailangan na ang inyong mga sizes para katatakan pa po yan eh. So, ang magiging sagot natin ay ang printing o yung tatak na 50 pesos. Yun ang sagot natin. So, yung t-shirt ay libre na. Kaya mamaya uwi. Kailangan makapagsukat kayo kasi papadala mo yan para
Okay, so yan po. Yan po ay mga sponsor na para sa ating Bubo Christian Fellowship lang po. Yung libreng t-shirt. Ewan ko sa ibang churches, so yung apat na church, hindi ko alam kung sila ay meron na rin mga t-shirt. So, pero tayo, yan. Ano na tayo? Sold na tayo sa t-shirt. Yung ating patatak na lang at registration fee ang kailangan nating paglaanan ng panahon. Yan. So, ngayon po, may birthday. Ay. Oy, si Justin, March 8. Ngayon, mismo? Ay, oo. Yan. Happy birthday kay Brother Justin. Mamaya, pray natin. Bukas, kasunod kayo ni Eli. Yan, happy birthday kay Eli. Next week pa. Next week si Papa Dudong. Sa March 17 na, si Pastora Nene, magkasabay sila. So yan po. Patuloy po ang ating prayer meeting. 7 p.m. po ng Friday. Practice ng praise and worship. Yan, 6:30. Sa Saturday and Sunday worship po natin 9 a.m. So, yan po ang ating mga patalastas. So, lahat po ng pagpapala at mga blessing, pasasalamat ay pinabalik natin kay Jesus. Amen. So, tumayo po tayo lahat para sa pagbabasa ng ating verse. So, sabay-sabay po natin basahin yung Gawa 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong trabaho ay dapat ninyo tulangan ng mahina. Alalahanin namin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit sa pinagpala ang nagbibigay kayo sa tumatanggap. Amen. Sa oras po na to ay tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Atin pong pasalamatan nyo. Pinagay po na natin ang buong isang linggo. Lord, pagpasalamat po kay Panginoon sa patuloy na buhay na pinapahiram mo. Ang aming binigay kay Panginoon, ang offering para sa iyo ay pinagipunan po namin pa naman sa linggo. Paki-bless po ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang lakas ay aming binabalik sa iyo. Thank you, Lord, ng aming ibinigay pa natin magamit pa para sa kamusan ng iyong bahay-sambahan at sa iba pang mga pangailangan. Salamat po at naway ikaw ang maguna, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa ating pagtatapos. Purihin ka, Panginoon, sa umaga ito. Kami po ay magpapasalamat
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita na panibago naming kalakasan. Kalakasan namin sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga ginagamit mo upang kami patuloy na palakasin sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat naririto, sa mga anak po, Panginoon, patuloy na naglilingkod at patuloy na umaasa, Panginoon, sa kaligtasan na aming utang, Panginoon. Maraming salamat po sa natapos naming gawain. Ako, Panginoon, patuloy po kami pagpalain, Panginoon. Hanggang sa aming pag-uwi, bawa namin, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, pag-iingat at kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po at binabalik po namin sa iyo ang pinakataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Uwitin po natin ang ating last song. Hindi mo sa alalahanin, sumasamba sa'yo. Ang awit ay papuri, walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat ng nagtitiwala, ang awit ay papuri.
happy birthday sa Justin and March 3 si Jared. Okay, send natin ang ating kamay para sa blessing ka. O manang Diyos, purihin ka, tunay kang tapat, tunay kang mabuti, tunay kang mapagmahal sa iyong anak. Salamat Panginoon sa iyong natatlong anak na ito na magdiriwang at masalukuyan naman si Justin ko ngayong araw na ito. Pinagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lord, salamat sa nagdaang taon na sila yung natagumpay. Salamat na sinamahan mo sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Lalo higit, Panginoon, ng kanilang mga pag-aaral. Salamat dahil sa panibagong taon muli na ipagkakaloob mo ay panibagong masaganang pagpapalang muli. Ang ipagkaloob mo po sa tatlong mga anak mo na ito, kay Justine, Jared, at Eli. Higit sa lahat dalangin namin na patuloy, Panginoon, na gamitin mo sila para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin na maging effective sila ang anak mo, Panginoon, saan man lugar sila paroon, lalo higit sa kanilang mga school, Panginoon, na pinag-aaralan. Salamat, Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, hinihiling ng bawat isa sa amin, na pakibatang mo po ang pagpalang kamay sa tatlong ito, Panginoon. Basbasan mo po sila mula ulo ng paa, at iba naman patuloy na pagmamahal mo at pagyakap mo sa kanila. Salamat sa pagkakaloob mo anumang desire, anumang pangarap ng kanilang mga buhay. Higit sa lahat, Panginoon, ang pangarap na mapapurihan ka sa bawat araw. So Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, Panginoon, na patuloy kami magpupuri at maglilingkod sapagkat ikaw ay karapat-dapat na bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat sa kaarawan ng katulad ito, Panginoon, ngayon. Pinupuri ka namin at binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. So, maiwan yung mga people na meeting tayo. Ma'am, ay ma'am. Tayo po ay tumaya para po sa ating pagkakamayan. Sa ngalan ng